Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, May 30, 2025 at may buhusan dito sa market natin. So, bakit ang laki ng net foreign sale natin dito? Umabot siya ng, ayun 15.3 billion. So, normally mga 100 million lang eh. So, ang dami naman lumabas na foreigners dito sa market. Pero bakit ganon? 1.11% lang yung drop ng market natin. So, parang hindi siya much, no. So, anyway, drop pa rin nga siya. Laki nga lang ng volume, 6,341.53. So, may bad sign siya kasi lower, ano siya lower high. So, hindi pa naman siya lower low. Kaya, hopefully, may bounce tayo by next week's trading natin. So, kung napansin nyo din, majority ng stocks natin is mga blue chips ang tinamaan for today's trade. Ang lalaki ng drop. So, tingnan mo. Si Jollibee, negative 6.46. Si Bloomberry, di ba? Negative 7.32. PLDT, negative 3%. URC, negative 2.59%. Ayan. So, yung nakita ko lang naman na pwedeng maging catalyst nitong malaking net foreign sale na to is yung rebalancing. Last day pa lang ngayon. Ito pala yung effectivity date ng MSCI rebalancing na pinag-uusapan natin last time kung saan umakyat si Aboitiz Equity Ventures, di ba? Medyo umakyat siya. Last time kasi nasama siya doon sa mga listahan nila. So, okay. So, anyway, tingnan natin yan. Very good, very bad sa market natin. Yung US market, okay siya kagabi. Pero bad din yung futures na pinapakita ng kanilang market. So, nagkakaroon ng pagtatalo kung ano ba talaga yung tariffs is pwedeng ma-pause or hindi kasi i-appeal daw ni Donald Trump sa higher courts yung decision ng korte doon na illegal o hindi dapat i-implement yung mga tariffs na pinagsasabi ni Donald Trump last time naman. Okay? So abangan natin 'yan. Pero malakas talaga yung profit taking ngayong Friday kasi kung titignan mo pati yung crypto, laglagan din po yung mga cryptos natin for today's trading. So anyway, dito sa left side ng mga stocks natin, si Monde, Abad, tsaka si Plus, mga bear dito. So Monde, nag-up ng 8.57%. In-expect ko nga to medyo mahina kasi medyo mahina yung earnings niya, di ba? Pero siya yung namayagpag for today's trading kasi meron siyang 156.45 million net foreign buy. So dito napunta yung iba net foreign buy. Si ABA naman, another bounce. Tapos na yata yung profit taking. So 5.8% and meron siyang 1.15 million net foreign buy. Tapos si Plus, syempre yung alaga natin. So meron siyang breakout tayo, 4.04%. Ayan, congrats. Nasa ilan na ba yun? 150% na yung bilang natin sa kanya. So meron siyang 159.34 million net foreign buy. So, talagang binomba. And then, ito namang side na to, ito yung mga nalaglag. So, GGS drop ng 5.31%. So, 11.04 million at foreign sell. Parang trap yung mga umakyat na to. Si IMI, trap na rin. Negative 8%. Laki ng kandila. So, pag-usapan natin, nasaan yung support. And then, si Bloomberry, nag-drop din. Negative 7.37% nga and meron siyang, ito malaki, 522.78 million net foreign sell. So tinamaan talaga itong si Bloomberry naman natin. Okay, so anyway, bad days. Meron talaga ng bad days sa isang linggo ng trading sa market natin. Hindi nawawala yung up and down niya. And yun lang for the week, ito yung pinaka-worst na nangyari dito sa trading sa market kasi halos lahat ng mga pickups naglaglagan po sila. Ayan. So anyway, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review is for education purposes po lang yan. So wag nyong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stock. So always meron pong risk sa market. So kapon sabi natin, mababa yung risk. Ngayon, mataas na naman yung risk ng markets natin. Okay? So kailan ba magiging stable si PSE market? And so follow mo na lang po ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. At hindi naman ng rebalancing yan. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group. So especially June na naman. And then sa mga nakasubscribe sa channel natin, please check po yung ating
mga trending stocks reviews, hihina na naman yung mga views natin ito. Company reviews, mga sample trades sa market. So check mo na lang. Aral na lang, di ba? Basic indicators, technical analysis. So ang ano lang talaga pag profit taking, profit taking. Ayan. Fundamentals, yung mga risk management. Ayan. And then PSC, stock market, studies yung mga learnings natin sa market naman. So yun lang si Plus kakaiba. Diretso yung kanyang galawan. Okay? And then sa crypto, follow mo ako dito sa ating Palavi Trader Crypto ko to para sa meme coins, play to earn gains. Buti kasi meme coin. Pag buhos talaga pero pag up, grabe naman yung ano, yung binibigay ng ano meme coins. Okay? So check mo na lang. And then follow mo ako sa social media dito sa Facebook account na Palavi Trader at saka dito sa Facebook page and then sa Bodega Peak. Ayan, check mo na lang. Sa Twitter, wala pang summary si ano eh Philippine Stock Exchange. So, basahin na lang natin kung ano yung mga posts natin dito. Okay, so Robinsons Retail Holdings. Nagberde ba to sa close? Hindi ko nakita eh. Kaya silipin na lang natin mamaya. Pinag-usapan to kaninang umaga si RRHI. Kasi bigla siya nag-up ng 7% yata yon. Tapos binawi din niya. So hindi ko alam kung ano yung closing price niya. Silipin natin siya. Pero ito yung pinaka-catalyst. So bumili si DFI Retail Group nag-offload ng 315 million retail shares amid portfolio rebalancing. And then, sinalo siya ni Robinson's Retail Holdings. So, binili niya at a premium. 50 pesos to eh. So, kaya nga medyo nag-spike siya, ano, di ba, sa, ayan, 3% yata yung closing niya. Nag-spike siya during the trading day. Kasi kung isipin mo nga naman, binili niya yung shares niya ng mas mataas, 50 pesos, yung current price. Nasa 37. So, nag-spike. And then, parang kung isa-cycle mo naman yung transaction na to, so yung isang investor ba natin is nag-offload. So nagda-divest siya, ayaw niya dito sa mga shares niya kay Robinsons Retail, natatagalan siya. So yun naman yung isang side ng kwento natin. So next week malalaman natin yan kung anong direction niya. Kasi 50 niya binili. So ibig sabihin undervalued yung current price ng mga share price niya ngayon. Okay? So stock futures point to higher open as trade court strikes down Trump's global tariffs. So yun nga po. Pero kanina negative na eh. Felix Mining unveils silang project in Surigao del Norte, CPX. So kaya pala umakit siya kahit medyo mababa yung earnings. With gaming profits pouring in, DG Plus could soon be worth more than Ayala. Ooh. And nearly every other family conglomerate in the market except SM. So CLSA sees o yung alaga natin, DG Plus valued at nearly 500 billion, surpassing most PH conglomerates by 2026. Bullish si insider PH. Ayan, malaki yata yung kita niya kasi every quarter, di ba? Tumataas ng tumataas. ASN Corporation to list up to 30 billion shares via stock rights offering. So ito yung dilution naman yung usapan dito sa kanya. Okay, recap 6,341 negative 1.11%. Most Asian indices declined, though they remain on track for their best month since November 2023. Okay? So, ayan. So, andyan yung kwento ha. So, check nyo na lang po kung ano yung usapan. Ayan. So, ito, ang dami nating na-post tungkol dyan. With Q1 results drop and macro uncertainties rise, growth plays daw itong si Plus, Converge, Pure Gold at saka si Jollibee. Kaya lang, ang lakas ng drop ni Jollibee. Infra Energy, ASN, FGen at saka si AP and then REITs. Ito, si Namer, MREITs at saka si CREEP. Okay? Upcoming IPO is Maynila, June 25 to July 2. So meron pa siya. Kailang mabigat to eh. 300 billion. Ilan ba to? 30 billion? 300 billion yung nabasa natin last time. Okay? So, ito na yung deadline. Kaya medyo nakikita nyo, negative 15 billion. So, may mga rebalancing. So, okay. Deadline. Top weight plus Jollibee. Top weight minus CICT, BDO, BPI. Sa MSCI Philippine Small Cap, so nadagdag nga si Aboitiz Equity Ventures, umakyat yata to eh. And then, nag-release si Bloom at saka si Wilcon. So, kaya nag-drop si Bloomberry. Top weight si Robinsons Retail.
top weight din si URC pero may minus siya si Plus and CNTF. Ayan, nasama na si Plus dito sa small caps. So good sign, di ba, sa alaga natin. So Nvidia rises 5.6%, adding 180 billion in value. Pero ang balita, si Jensen Huang, itong CEO nila, magbibenta daw ng 800 million worth of shares. Laki, no? Yaman nila. Okay, so PSEI, kanina umaga up siya, pero binuhusan ng closing. Ayan, may pasabog yung mga foreigners. Ayala Corporation, follow on public offering. So ongoing na siya. Tapos Maynilad, ito yung details pala ng IPO niya, saglit. So pag-aari siya ni DMCI Holdings, Metro Pacific, collaboration at saka si Marubini. Ayan, so may percentage sila dyan. MPI pala malakas yan eh. So, and then, Maynilad is may Philippine Hydro, Amay Water, at saka Subic Water and Sewerage Company. Ayan, so yan yung details na mga companies niya. Spot Gold Falls, kaya nagulat ako nung umaga, umakit yung, di ba? Kahapon siguro to, baka iba ngayon nag-bounce na. Spot Gold Falls 1%. Ayan, ASEN, so magdadagdag ng shares, not good for the short term. DMCI has recorded around 4.9 billion reservation sales. Bank of the Philippine Islands on track to surpass his 1 trillion target. Philippine Airlines, yan yung kahapon. And okay naman yung closing ng US market. So rebalancing yung yung cost ng drop ng foreigners at saka stock natin for today's trading, ha. Okay, so yun po. So yan. Yung Patreon channel ulit natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. So sali lang po kayo dito and check mo lang po yung mga details. Okay. So pag-usapan natin yung ating nanghihina naman yung stocks natin pag ganito. Ang hirap mag-review ng stocks. Ayan. So ito yung drawing ko sa kanya kahapon kasi nga hindi naman umalis yung foreigners. Pero ayan, ngayon umalis. May umalis. Hindi natin alam kung alin dyan yung umalis at alin yung sumalo kasi ang daming pasahan na nangyari sa kanya. Pero ang pinapakita ng stocks natin, medyo mahina nga siya. Okay. Parang divergence, no? Paakyat, tapos pababa. Yung RSI at saka MACD formation. Tingnan natin, mali mo mag-rebalance ulit by Monday kasi maraming mga stocks kagaya ni na Jollibee, yung malakas yung tama. Ayan. So, laki, no? Okay, balik tayo doon. Nasa na ako sa PSE. Okay, so ganyan muna. Naku, bearish muna yung short-term prospect natin dito sa mga stocks natin. Ha? Okay, so tignan natin. Walang kasama rin yung mga blue chips kanina. So yung mga tinamaan, tignan natin yung chart. PLDT, minus 3.5%. Laki ng buhos, oh. 208 million. Jollibee, nandito yung halos lahat, oh. Grabe yung mga rebalancing dito. 453 million. Laki. Kaya negative 6%. BDO, ayan, positive si BDO. URC, konting sell. So nag-drop si GGS, 11 million yung sell. And then Metrobank is 40 million. So yung AC, umakyat siya. Oh. Pero net foreign sell din siya. Ali, so yung mga properties, mahina. Ayun, 205 million. So nag-rebalance na sila, no? Dahil pinagbibenta. JT Cap, profit taking bigla, no? So 2.5 pero drop 7% and DMC drop din siya negative 2.6 si Converge umakyat ha. So mukhang matutuloy na next week si Converge natin. Okay. So sa mga winners, winners is Monde. Meron siyang laki din ng niya 156 million ha. So 8.57. Hopefully nakapag-take profits ka. Laki niyan. Sa big caps, si ABA 5.8, buhay ulit 5.8% si FNI, ayan finally yung breakout niya lumabas na 4.6% si Plus, breakout 4% tapos si RRHI, ayan, umakyat siya. Ito yung pitik niya kanina. So, tignan natin by next week kung merong follow-up and APX, ayan, nag-bounce ulit yung may stock. So, sa losers, saglit. IMI, so pag-usapan natin, minus 8%. GT Cap, alam natin, rebalancing, minus 7.3, Bloom.
Ganun din, Robinson, kinain yung gains. Okay, tapos si GGS -5, pag-usapan natin yan. Home, palalim na naman si Home, mag-oversold. -3.7%. Si TAP, nako, nag-pullback na. -2.99. Trap yata yung ano yung galaw ni TAP last time ha. Okay, so silip tayo ng konti dito sa US. Ayan. So kagabi okay sila, so okay na yung Europe. Pero pagdating dito sa futures, mapula. So ibig sabihin yung opening natin mamaya, medyo mapula siya. S&P -0.23, Dow Futures -0.06, Nasdaq -0.26%. Okay? So mix and mas marami yung laglag dito sa Asian markets. Profit taking ang ang Friday. So lalo na dito sa crypto, ayan, naglaga, ang laki ng mga laglagan dito. So sino to nag 9%? Si Dodge. Dami Oh. Grabe laglagan dito si Avax -8, si Shiba -7, si Bitcoin -2.6, so 105K. Ethereum 2.6, drop din siya 4%. XRP drop ng 4%, 2.2, 670 si BNB, and 163 si Sol. So -5%. May mga hawak ako ng Sol eh. Ayan, drop tayo ng 5% diyan. So ginagamit natin si Sol para pang-trade ng meme coins. Okay, so balik tayo dito. Pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin mo natin yung mga winners bago natin pag-usapan yung mga losers na stocks natin. So nanguna sa listahan natin si Monde, biglang may pasok ng ng foreigners dito. Malaki 156.25 million net foreign buy and meron siyang up na 8.57%. Actually, maganda na nga yung galaw niya na yan. Ayan. So, and on the way siya ulit dito sa previous na resistance area. Parang meron siyang malaking sideways channel kung umabot pa to. Kasi malakas yung net foreign buy niya. So, may potential na 10% pa kung matuloy itong si natin, si Monde. Ayan. So, hindi ko rin alam kung anong catalyst niya. Kung meron siyang good news, wala naman akong nabasa. And tinitignan ko yung earnings nito nung nakaraan kasi sumadsad siya dito sa sa support. -21.47. Sabi ko, mukhang may na yata to kasi pa-breakdown. And then suddenly, after 3 days, ayan. So, umakyat naman bigla yung price action. So, mayroon talagang i-judge kung ano yung gustong gawin na stocks. So, syempre, di naman absolute na pag pangit yung earnings is bagsak. Pero most likely, pag pangit yung earnings, bumabagsak yung stocks natin. Okay, so anyway, congrats po dun sa mga nakahuli kasi nag-bounce siya sakto dito sa support level na 7 o 6, 6 point, alam ba to? 6.6. Okay, so yan. Meron siyang obvious na channel dito. So watch out na lang sa resistance. Next, si ABA. So, nagpahinga lang pala, no? So, ngayon, diretso na siya ulit, oh. Ganda ng, parang plus yung galaw nitong si Aba natin. So, sinusundan niya yung, MA9, no? Pinaka-support niya. So, last time, nauntog siya dito sa, sa trend channel natin. Ngayon, pabalik na naman siya. Ayan. So, ganda ng galaw talaga na ito, ilan ba yun? 1,000% yung ito ba yung 1,000? 800% yung earnings niya. Si Baita pala yung yung 3,000 ba yun, yung kanyang earnings. So, overbought ulit. So, bumalik tayo sa overbought and okay. So, tamang-tama yung galaw ng MACD formation natin sa kanya. So, resistance, syempre, yung malapit dito sa previous na green candle natin. Ito. So, resistance tong area natin na to. Kasi may siya dito, consolidation, and then nagtuloy yung kanyang breakdown na ma-break yung kanyang pinaka-support. 5.8% and net formed by 1.50 million. Ayan. So hopefully meron pa by next week. Next, yung ating alaga. Plus, araw-araw plus tayo ng percentage dito kay Plus. Ayan, okay. Grabe yung RSI na ito. 82. So hopefully mabot tayo ng RSI 90 bago siya magkaroon ng profit taking. So kaya pa ba ng chart natin to? Parang parabolic tong si Saglit. Ito yung guhit natin last time. Ayan. Tignan natin kung yan na. Yan na ba talaga yung isasagad ng pinaka-price action nitong si
ni plus natin. Kasi halos tumugma dito, no? Sa resistance area niya ng kanyang pinaka-trend channel. Ayan. Congrats! Nasa 154% yata tayo dito. Congrats sa mga, di ba nag-post tayo dati? 100% yata nag-post tayo. And then, hindi ko naman akalain na dumire-diretso pa rin yung, yung price action natin. So, 4.04%, medyo malakas siya ngayon kasi meron siyang tulak na 159.34 million. So, di ba yung basa natin? 500 billion daw yung market cap. So, anyway, na-hype lang ako kasi nga may hawak tayo. And eventually, magpo-pullback din to kasi nasa ano siya eh. Nandito tayo sa overbought condition na anytime, di ba? So, ingat-ingat na lang doon sa mga sumasalo or rather bumibili sa peak. So, pero ako, wala pa naman akong balak na ano, ibenta siya, hawakan natin, malay mo nga, matuloy na mag-blue chip si, si Plus natin. Kasi mataas na yung ano niya August yun, di ba? Yung kanyang market cap. Okay po, so dito naman tayo sa mga laglag. GGS, sayang yung rally, kinain din niya. So nag-resist, so ito yung resistance. And may konting laban sa MA9 pero nabutas. So baka MA20 na yung retest natin by next week para dito kay GGS natin. So 2% na dividends. Parang hindi worth it. Kasi lakas ng drop 5.31%. 11 million net foreign sell. So pahinga muna, pahinga muna. Ayan. Hopefully magaya siya kay Bloom o rather si Aba. No, si Aba kasi si Bloom nagpo-pullback pa rin yung kanyang price action. Okay, so ganyan lang muna. Support 19.28. Next, na-drop IMI. So hindi natin napapansin pero nag-ano na siya, nag-profit taking na po si IMI natin. Okay, so lagyan natin. Sakto. Nasa 50%. Fibonacci. Kaya lang kasi wala pang sign ng wala pang sign ng reversal. Pero ano ba, dito ba? O dito? Sa 2.06 yung pinaka natin. Pinaka support level. Ayan, tingnan natin kasi medyo solid pa yung yung mga candles niya. So maraming na-trap diyan. Below RSI 50 kaagad and pabagsak yung MACD. Meron siyang divergence no last time na kung ilalagay ko siya dito, medyo nanghihina yung niya. So minsan may din tumatali doon sa pag may divergence yung direction niya. Doon siya dumidiretso. Okay? So, yan na lang muna. Hindi ko muna lalagyan ng resistance kasi naghanap pa siya ng support level. So, minus 8% yung drop. Yan. High flyer So, expect pag na-pullback, medyo malakas din. And then, lastly, si Bloomberry. Okay. So, laki ng net foreign sell. Mukhang ang laki na lumabas na to. 522 million, no? Nasaan yung 15 billion? Hindi ko makita. Yun na ba yung transaction ni Robinson Cerrito? Hindi, 300 million lang siya eh. So 7.32% yung Dow G talaga. Iwas-iwas talaga pag mayroong Dow G. So tingnan natin ba next week, hopefully mag-bounce siya kasi support level yung current position. So normal naman may pullback. And ascending triangle pa rin naman yung drawing natin sa kanya. And mataas pa rin naman yung RSI nasa 57 pa rin naman. Okay? So may konting weakness na yung pinaka MACD formation natin sa kanya. Okay? So very bad yung yung closing natin sa market. Ang hina na nga for the week 1, 2, 3, 4, 5 halos hindi gumalaw. And nabuhos pa yung mga foreigners natin. So next week na lang ulit natin problemahin. Enjoy muna natin yung weekends. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guide. So tama-tama po, by next week start na is June 1st ulit para sa next cycle natin ng mga members natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.